Mga idol at kabayan, breaking news! Isang barkong dimotor ng mga Pilipino na nakatigil sa karagatan na sakop ng West Philippine Sea ay binangga o sinalpok ng isang malaking barko, isang Chinese bulk carrier. Sinalpok ang isang fishing vessel sa karagatan sa pagitan ng Occidental Mindoro at Palawan. Ang masakit dito mga kabayan, hindi man lang tumigil ang dayuhang barko at tuloy-tuloy lang ito sa paglalayag habang tumaob naman ang sinasakyan ng 5 Pilipinong mangingisda sa ating karagatan. Italy, formal nang nagpadala ng liham sa China na ayaw na nito sa Belt and Road Initiative ng China. Ayon sa Italy Prime Minister, ang kasunduan ay hindi nagbigay ng anumang kapaki-pakinabang sa Italia. France at South Korea hindi matiis ang ginagawang pangbubuli ng China sa Pilipinas. France nakahanda anumang oras para simulan na ang Visiting Forces Agreement sa pagitan ng dalawang bansa. South Korea handa naman na palakasin ang depensa ng Pilipinas. Israel, ipinakita kung gaano ka-high-tech at epektibo ang kanilang mga air defense system upang supilin ang mga banta mula sa mga kalaban. Mga kababayan, isa na namang bangkang dimotor ng Pilipinas ang binangga ng isang malaking barko sa binisidad malapit sa Puluan, Occidental Mindoro, bandang alas 4 ng hapon noong 5 ng Disyembre, taong kasalukuyan. Ang tumaob na bangkang dimotor na kinilala sa pangalang Roel J ay nakatigil sa isang payaw na kung saan sakay ang 5 mga Pilipinong mangingisda nang ito ay sinalpok ng isang Chinese bulk carrier na kinilala sa pangalang MV Taihang 8. Para lang sa inyong kaalaman mga kabayan, ang Chinese bulk carrier MV Taihang 8 ay may haba na 225 meter, lapad na 32 meters. Sa laki ng barko ng China, tumaob ang bangkang dimotor ng mga Pilipino. Sa kabutihang palad, ligtas naman ang 5 mangingisdang sakay nito. Ang hindi katanggap-tanggap mga kababayan ay dumiretso lang sa paglalayag ang Chinese bulk carrier MV Taihang 8. Ayon sa mga mangingisdang Pilipino, sila ay pinabayaan lamang ng dayuhang barko habang ang kanilang bangkang dimotor ay tumaob sa karagatan ng Pilipinas. Masakit man sa damdamin mga kababayan, pero yun ang katotohanang ibinahagi ng mga biktima na sakay ng bangkang Roel J. Agad namang umaksyon ang Philippine Coast Guard na nakabase sa Occidental Mindoro upang saklolohan ang mga kababayan nating biktima ng tinatawag na alisyon. Ang alisyon ay isang termino na ginagamit kapag ang isang barko ay binangga o sinalpok ang isang nakatigil na bagay, bangka o barko sa karagatan. Atin nang tiningnan sa isang vessel tracker website, kumpirmado mga kabayan na dumaan nga ang isang Chinese bulk carrier na MV Taihang 8 sa Occidental Mindoro, Sulu Sea, at ngayon ito ay naglalayag sa karagatan ng Celebes Sea. Ginagawa naman ng Philippine Coast Guard ang lahat upang ipaalam sa barko ng China ang nangyari. Sa ibang balita naman, Italy, sinabihan ang China na ayaw na nito sa Belt and Road Initiative. Sinabi ng punong ministro ng Italia na si Giorgia Meloni na ang deal sa pagitan ng dalawang bansa ay hindi nagdulot ng kapaki-pakinabang sa bansang Italia. O kita nyo na mga kabayan, paano matutulungan ng China ang mga bansa na punduhan ang kanilang mga infrastruktura kung sila mismo ay nasa kasalukuyang napakalaking problema. Tulad na lamang ng gusaling isa-isang pinabagsak ng China dahil sa pagkalugi nito. Maliban sa mataas na interest rate, kapag ayaw mong sumunod sa gusto nila, wala silang pondo o perang ilalabas para sa inyong bansa. Opisyal nang ipinaalam ng Italia sa China na aalis na ito sa Belt and Road Initiative, isa sa pangamba na makakapinsala sa ekonomiya ng Italia. Ang Italy noong 2019 ang naging una at hanggang ngayon lamang ang pangunahing Western countries na sumali sa programa ng kalakalan at pamumuhunan na binaliwala ang babala mula sa Estados Unidos na maaaring hayaang kontrolin ng China ang mga sensitibong teknolohiya at mahalagang infrastruktura. Gayunpaman ang manungkulan si Prime Minister Giorgia Meloni noong nakarang taon. Sinabi niya gusto niyang umatras mula sa kasunduan sa pagitan ng Italy at China na nagsasabing wala itong naidulot na makabuluhang tagumpay sa bansa nila. Ang kasunduan ay hanggang Marso ng taong 2024 at ang gobyerno ng Italia ayon sa source ay nagpadala na ng liham sa China upang ipaalam na ayaw na nitong i-renew ang kasunduan. Balitang Pilipinas naman tayo mga kabayan, France at South Korea hindi hahayaang basta-basta na lang bubulihin ng China ang Pilipinas sa West Philippine Sea. France handang-handa na sa usaping Visiting Forces Agreement para makasama ito sa joint patrol sa West Philippine Sea. An important aspect, of course, will be the possibility for opening discussions on a visiting force agreement, which make the relationship also at a strategic level, but also very operational level. Maybe
if we finalize the negotiations of VFA, that will also be complementary to other possibilities like joint patrols. South Korea handa namang tulungan ang Pilipinas sa Maritime Patrol para igit ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at sa pagpapalakas ng Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. In this regard, we believe that for the modernization of Philippine Armed Forces, there is no other friend who has more experience and track record for cooperation in this area. Korea is the most well-prepared and ready partner. Balitang Israel naman tayo mga kabayan. Ipinakita naman ng Israel kung bakit tinatangkilik ng iba't ibang bansa ang kanilang teknolohiya pagdating sa pagtatanggol ng kanilang bansa. Kita sa video ang pag-activate ng Iron Dome at naglunsad ng isang Tamir missile upang supilin ang banta bago pa man ito tumama sa kalupaan. Ganyan ka-high-tech at kalakas ang depensa ng Israel. Sa isang video naman nagpapakita ng pag-activate ng isang Arrow defense system kung saan sinalubong ito ang isang banta mula sa Red Sea. Ang teknolohiya ng Israel sa pakikipagtulungan ng Amerika ay nagmamarka na pagdating sa pagdepensa ng kanilang bansa, number 1 sila. Sa ating ito coalition, sir, that I think will be sailing to West Philippine Sea December 10, sir. It's like 3 days away po. Kamusta na, sir, preparations? Ano na po ba na-discuss ninyo yung sa paglalayan po na papunta sa West Philippine Sea? Yes, as of last night, may discussion ulit to further refine the movement. They will proceed from El Nido this December 10. And the Coast Guard is basically more focused on ensuring the safety of attendees. Ganun pa rin, sir, karami yung bato, 40 yata, sir. Tapos, ilan, sir, yung sasakay kaya, sir? Wala pa kaming definite na figure so far. It's a work in progress. Marami yata gustong sumama. So, would you be wala pa limiting, finalist. but would you be imposing, sir, limitations as to yung Yes. requirements, pwede Yes. bang bata sumakay, matatanda? Sir? Definitely, we will stick dun sa capacity ng barko. But children will be allowed to travel, sir, with it. Kunyari, if they would want to bring children along sa... We discourage. You will discourage. How about It's not a walk in the park. elderly, sir? It's not a walk in the park. They can take the risk, but we will not encourage. Yes, sir, how many Coast Guard vessels will be assigned, sir, to secure, sir, yung coalition, It's sir? very operation. Sir, ano yung mga possible Laban Pinas.